sila ang magtiis at ang tagumpay ay makamit at sumatihin ng langit. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, kayo'y manalig sa akin. Hindi na ako pakakahaba ng pagsasalita sa inyo, sapagkat dumarating na ang pinuno ng sanlibutang ito. Wala siyang kapangyarihan sa akin, subalit dapat makilala ng sanlibutan na iniibig ko ang Ama, at ang ginagawa ko'y ang iniutos niya sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna. Ano po ang ibig sabihin ng kapayapaan na binabanggit ni Jesus Nazareno sa ating ebanghelyo sa araw na ito? Marami sa atin ngayon na tila baga maraming pasanin sa buhay. Kadalasan sinasabi nila wala silang peace of mind. Kadalasan magulo ang pag-iisip. Hindi maintindihan kung anong gusto at kung anong gagawin sa buhay. Kaya naman, ang kapayapaan ay isa sa pinaka-importanteng bagay na dapat taglay ng tao sa kaniyang buhay. Yung iba pa nga, para makaranas ng kapayapaan, pumupunta sa iba't ibang lugar, tulad ng tabing dagat o sa mga bukirin. Yung iba naman, nag-out of town pa at nag-iibang bansa para makahanap lamang ng kapayapaan sa sarili. Pero minsan, kahit anong yaman, kahit anong pag-alis mo, kahit saang lugar ka pumunta, ang puso niya hindi pa rin mapayapa at punong-puno pa rin ng alalahanin. Ang ebanghelyo natin sa araw na ito ay isang makapangyarihang pahayag ni Jesus Nazareno tungkol sa kapayapaan. At sinabi niya, ipinahayag niya na siya lamang ang makakapagkaloob ng tunay na kapayapaan. At ang kapayapaang ito ay hindi kapayapaang ibinibigay ng mundo. Dahil kapag sinabi nating kapayapaan, hindi ito nangangahulugang kawalan ng digmaan, karahasan o kaguluhan. Ang kapayapaan ay ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Uulitin ko po,
Ang kapayapaan ay ang presensya ng Diyos sa ating mga puso. Ibig sabihin, ang presensyang ito ng Diyos ay kumikilos at nananahan sa ating buhay. Dahil kahit anong ingay ng mundo, kahit anong lakas ng digmaan, kapag may Diyos ka sa iyong puso, makakatulog ka ng mahimbing sa gabi dahil payapa ang iyong kalooban. Hindi ka takot harapin ang mga pagsubok dahil alam mo na may Diyos na hindi nagpapabaya. Makikita natin ito sa buhay ni Jesus Nazareno sa lupa. Puspos siya ng pag-ibig. Nagdala siya ng kaginawahan sa mga taong nananalig sa Kanya. Hanggang kamatayan sa krus, kapayapaan pa rin ang kaloob niya sa Kaniyang pagkabuhay na mag-uli. Dala-dala pa rin niya ang kapayapaang ito sa Kaniyang mga alagad. Tinanggal mismo ni Jesus Nazareno ang Kaniyang pangamba at takot sa buhay dahil taglay niya ang kapayapaan ng Ama. Bilang mananampalataya ni Jesus, wala tayong dahilan para mabagabag at matakot sa mga hamon ng buhay. Alam ng Diyos na walang katahimikan dito sa mundong ito. May mga pagkakataong makakaranas tayo ng kalungkutan, pagsubok at paghihirap dahil ito ay bahagi ng ating buhay bilang mga tao. Ngunit hindi nangangahulugan na hindi tayo makasusumpong ng kapayapaan. Kapayapaan na sa kabila ng ingay at gulo sa mundo, nananatili pa rin tayo na may katahimikan sa puso dahil ang tanging laman nito ay ang presensya ng Diyos. Muli, ang kapayapaan ay hindi kagawalan ng ingay o gulo. Ang kapayapaan ay presensya ng Diyos sa ating mga puso. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.